malinaw naman ang naging posisyon ni Presidente Duterte pagdating sa EL case, no, sa extrajudicial killings. Paulit-ulit niyang sinasabi na kapag ang kapulisan ay tamang ginagawa, suportado niya. At kapag ito ay hindi tamang ginagawa, bahala sila sa mga buhay nila. Correct. Sana tuloy-tuloy na lang na nagpresidente si Tatay Digong. Bakit? Kasi bumuti ang kalagayan ng droga sa lugar namin panahon niya. Ngayon, wala na, lumala. Bumalik ang droga. What's up mga kababayan? Just That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si General Macanas mga kababayan. Kahit ano pang gawin na demolition job ng bangag na administrasyon laban sa mga Duterte, tila'y hindi sila nagwawagi mga kababayan sapagkat marami pa rin sa sambayan ng Pilipino ang nagwiwika na ang War on Drugs campaign ni Tatay Digong ang siyang nagbigay kaligtasan at kapayapaan sa bansang Pilipinas. Na kahit anong dirty tactics di umano ito, ang gawin laban sa mga Duterte, hindi ito tumatalab sapagkat bukas ang kaisipan ng nakararami na siya lang, na si Tatay Digong lang ang may tunay na malasakit sa mga ordinaryong mamamayan. Na ngayon siya pa ang minamasama, ang hangarin lang niya maproteksyonan ang mga inosenteng mamamayan. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana nakalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At kung maaaring mga kababayan, no skip ads po tayo sapagkat malaking tulong po ito. At yun na nga mga kababayan, kaysa bumaba ang ratings ni Tatay Digong at ni VP Sara sa mga pinanggagawa ng huwad na committee, mas lalo pang umingay ang kanilang mga pangalan na noong nakaraan lamang nagbigay survey ang mga SMNI at nangunguna pa rin sa kandidatura itong si FPRRD kasunod ng kanyang anak na si VP Sara. Grabe naman yan. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang walang tigil na demolition job laban kay Pangulong Duterte, kanyang mga aliado, particularly sa alleged extrajudicial killings ng War on Drugs kapanahonan niya. So ang tanong, tumatalab ba, epektibo ba, marami bang naniniwala sa mga paninira laban kay Pangulong Duterte? Pakinggan natin ang mga pahayag ni Atty. Harry Roque tungkol dito. May sinasabi niyang survey na bagong lumabas. Sinahanap ko pa yung survey na ito. 88% pala mga Pilipino na approve sa kampanya ni Pangulong Duterte sa War on Drugs nung kapanahonan niya. Okay, so pakinggan natin si Atty. Roque bago. Ito pala is galing ito sa vlog ni Pinoy Views and Opinion, isa sa mga pinapanood kong DDS vlogger. So i-share ko lang ang mga komentaryo ni Pinoy Views and Opinion sa pahayag ni Atty. Roque. Then mamaya dagdagan ko ng aking reaksyon. Politika, kung akalain nila na magagalit ang taong bayan dahil sa mga naririnig nilang mga ebidensya, well, sa tingin ko po, kung totoo talaga, at tingin ko naman, totoo yung survey na yon, hindi mababahala ang taong bayan. 88% nagsabi na approve sila sa War on Drugs. If at all, ito ngayon na magiging basihan kung bakit ang mga kababayan natin ikukumpira ngayon ng sitwasyon doon sa panahon. Eto kasi mga kababayan kung dito lang sa Pilipinas walang epekto yung mga birada nila kay dating Pangulong Digong about dun sa JK ganyan. Matagal na yung issue yan mga kababayan. Kaya nga umay na umay tayo diba dito sa investigasyon nila. Dahil nanalo na nga si dating Pangulong Digong. Nandyan na yung issue yan. Nanalo pa rin bilang presidente. Ibig sabihin mga kababayan, walang pake ang mga Pilipino. Paano na ngayon na mas dumami pa ang ordinaryong Pilipino na pumano dito kay dating Pangulong Duterte sa kanyang War on Drugs? Ang purpose pala dito mga kababayan ay yung ICC. Presidente Duterte. At wala pa po akong na-enkwentro na mamamayan natin na nagsasabi na mas tahimik ngayon ang ating mga komunidad kung ikukumpira sa panahon ni Presidente Duterte. Dumami ang bangag ngayon. Yan ang katotohanan. Kung susundin talaga natin yung tinatawag na separation of powers sa pagitan ng ating hukuman, sa ating legislatura at ng ating ehekutibo, dyan po gagana yung proseso. Pero habang ang isang sangay ng gobyerno, gaya ng isang legislatura,
na dapat gumagawa ng pulisiya na ipapatupad ng ating ehekutibo ay maghihimasok sa katungkulan ng ehekutibo na litisin ang mga kasong kriminal. Parang etong sinatamba, no? All around sarsa, mga kababayan. Bigay ng ayuda. Ngayon, nag-aas ng parang korte. Ay, Diyos mio. Nag-aas ng presidente. Parang sa kanila na lahat, mga kababayan, legislative, executive, at saka judicial. Mga buhaya sa kongreso, mga At sa kababayan. jurisdiction na hukuman na magdesisyon base sa ebidensya, kung nagkakasala ako hindi mga akusado, hindi po talaga mabibigyan ng katarungan ang biktima ng patayan. Correct. Ulitin ko po, kahit ilang headline yan sa periodiko, kahit ilang top story yan sa balita, Lahat ng mainstream media talaga, quad-quad. Ay, Diyos mio, huwag na kayong manood dyan, mga kababayan. Boycott. hindi po yan magre-resulta sa pagpaparusa sa mga pumapatay. Kung hindi po nadaan yan sa tamang proseso, baliwala po ang mga pagdinig na ginagawa sa Kongreso. Correct. Kung uulitin ko rin po, kung sa tingin nila na ito ay magiging dagok ni Presidente Duterte, alam niyo, hindi pa sumasagot si Presidente Duterte, hindi pa humaharap yan sa Quad Committee, hindi ko alam kung haharap siya. Pero sa tingin ko, pag humarap yan sa Quad, sasabihin niya, totoo lahat yan. Ano ngayon? Hindi ba katungkulan ng Presidente patupad ang batas? At ako naman, naniniwala ako na malinaw naman ang naging posisyon ni Presidente Duterte pagdating sa EL case, sa extrajudicial killings. Paulit-ulit niyang sinasabi na kapag ang kapulisan ay tamang ginagawa, suportado niya. At kapag ito ay hindi tamang ginagawa, bahala sila sa mga buhay nila. Correct. Alam niyo po kasi sa larangan ng karapatang pantao, hindi po bawal sa kapulisan na gumamit ng dahas. Meron pong dalawang requirements para sila ay makagamit ng dahas. Kasama na yung pagpatay. Number 1, kung meron tinatawag na necessity, kung meron pagkakailangan. Talagang may banta sa buhay ng kapulisan. At pangalawa, yung puwersa na ginamit niya ay proportional. Tugma doon sa banta sa buhay ng isang kapulisan. Correct. Ngayon nga, mga kababayan. Kaya nga, tapos ngayon si Tatay Digong pang minasama. Baliktad talagang utak ng bangag na administrasyon ito ng mga kababayan. Si Kibuloy lang ang puhulihin nila. Okay. So, hindi walang visa menos ang epekto sa taong bayan yung paninira kay PRRD. Kahit ilan pang quadcom yan na hearing, kahit mainstream media, di ba? Palagi na lang laman sa balita ng mainstream media yung quadcom na halos every hearing may mga bagong pinapalabas pasabog na para lalong mapasama si PRRD. Kaya lang, ang tanong is, kumusta ngayon? Okay? Bumuti ba ang kalagayan natin when it comes sa droga o lumala? Sabi ni Atty. Roque, wala pa siyang na-meet na tao na nagsabi na mas mabuti ngayon. Mas malala. Ako rin, personal kong experience ito, wala pa akong na-meet na tao, nakausap, na nagsabi na, wow, gumanda na ang sitwasyon sa droga ngayon kumpara nung panahon ni PRRD. Kabaliktaran. Meron akong bagong message lang na natanggap, I think 2 days ago. Tingnan ko. Yung somewhere in Metro Manila. Ito, Pasig. Basahin ko yung text. Alam mo, General, grabe na krimen ngayon. Dito sa lugar ko, kagabi, tinatawag ako ng hepe. At may nagbarilan, nagkaonsihan sa droga o sa karnap nila. Nire-request CCTV namin na makita nila. Kaso, nakipagkwentuhan ako ng konti sa kapulisan. Alam mo ba ang order sa kanila, huliin ang mga magnanakaw daw. Di na ako nagsalita tungkol sa droga kasi marami dito sa kapaligiran namin. Droga, marami sa kapaligiran namin. Isa na sa mga income ng kapulisan. Kawawa yung walang pera na iaabot.
Okay, hindi ko lang banggitin ang pangalan niya, no? Basta sa Pasig, marami na sa kanilang lugar yung droga. Ito pa ang masakit, income ng kapulisan. Anyway, hindi ko sinasabi na totoo ito, basta binasa ko lang. Again, another Metro Manila incident, kasakay ako ng Grab. Grab. Kwentuhan kami. Biglang nagsabi ng yung driver ng Grab, mas gusto ko, sir, sana tuloy-tuloy na lang na nagpresidente si Tatay Digong. Bakit? Kasi bumuti ang kalagayan ng droga sa lugar namin panahon niya. Ngayon, Kaya nga. wala na, lumala. Bumalik ang droga. Ano pa? Isang nakausap ko, retired Navy, US Navy, matanda na eh. Alam mo, sabi niya, nung una, hindi ako lumalabas na walang dalang baril. May baril ako, yung with permit to carry. Kasi magulo ang lugar namin. Nung umupo si Duterte, kahit hindi ko binutuhan si Duterte, sabi niya, ibang kandidato ang binutuhan ko. Hindi siya maka-Duterte. Kailang kitang-kita ko, sabi ng retired US Navy, paano ni Duterte, nako, nawala, nag-alisan ang mga standby o mga droga o mga kriminal sa lugar namin. Biglang tumahimik. Natakot. So, yung sidearm ko, wala na. Binigay ko na dahil hindi ko na kailangan. Kaya lang, ngayon, wala na si Duterte. Bumalik na naman yung mga loko-loko sa lugar namin. Yun yung mga experience ko, kakwentuhan. Kahit sa mga text messages ng mga maisa sa Maguindanao, subscriber ko Muslim, sabi niya, sir, bumalik na ang kalakaran ng droga dito sa amin. Ano ngayon? Sige. Siraan nila ng siraan si PRRD. Walang problema. Kailang ang taong bayan, hindi mo na madaling mauto ngayon dahil sa social media. Correct. Madaling malaman ang mga ibang informasyon. Kahit araw-araw sa mainstream media na siraan nila ang war on drugs ni PRRD. Ang katotohanan, ako, personal kong experience, gumanda ang kalagayan ng krimen, droga sa Pilipinas panahon ni PRRD. Extrajudicial killing, sige, sampahan nyo ng kaso. Sino yung gumawa ng extrajudicial killings at bahala silang managot sa korte.